Napatunayang palpak lang pala ang missile na Oreshnik ng Russia at sobra itong pinalaki. Natapos na ng mga eksperto ang pagsisiyasat sa mga piraso ng missile na ito na 3 beses nang ginamit sa pag-atake sa Ukraine. Ang pagsusuri sa mga elektronikong bahagi ng missile na Oreshnik na umatake sa Belaya Cherkov, Lviv at Dnipro ay nagpakita ng missile ay naglalaman ng mga piyesang Ruso at Belarus na karamihan ay ginawa mula 2014 hanggang 2016. At ang lahat ng natitirang laman nito ay mas luma pa na nagpapakita ng tanging makabago sa missile ay ang propaganda ni Vladimir Putin. Bukod pa rito, dati nang sinabi sa Kongreso ng Estados Unidos na ang paggamit ng Oreshnik para sa mga pag-atake sa Ukraine ay magdudulot ng resulta kay diktador ng Russia na si Vladimir Putin na kabaligtaran ng nais niyang makamit. Ang totoo, ang mga labi ng missile na ito ay kasalukuyang nasa kamay ng intelihensya ng Amerika at pinag-aaralan ng Estados Unidos ang tunay na potensyal ng Russia sa larangan ng missile. At lumabas na naman na labis na pinalaki ni Putin ang antas ng banta. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode, mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Kaya mga eksperto, sinuri na nila ang raketang Oreshnik na ginamit sa pag-atake sa Lviv, Dnipropetrovsk at Bila Tserkva noong nakaraang linggo. At ang unang konklusyon ay napakasimple, ang raketa ay hindi naman bago. Nagkaroon ng access ang mga espesyalista sa elektronika at flight control systems. Ayon sa pag-aaral sa labi ng raketang Oreshnik na ginamit ng mga Ruso sa pag-atake sa Belaya Cherkov, napatunayang ang mga bahagi nito ay mula sa Russia at Belarus lang. Kasabay nito, sinuri ng mga eksperto ng publikasyong Militarny ang natirang piraso ng isa pang Oreshnik na ginamit ng mga Ruso sa pag-atake sa Lviv Oblast noong gabi ng Enero 8 hanggang 9, 2026. Ipinakita ng pagsusuri sa mga elektronikong bahagi ng raketa ay naglalaman ng mga piyesang Ruso at Belarus na karamihan ay ginawa noong 2014, 2015 at 2016. Ang nangyari, na yun ay nalaman na ang bahagi ng katawan ng raketang Oreshnik na ginamit ng Russia sa pag-atake sa Lviv noong Enero ay humiwalay habang lumilipad at hindi nasunog. Dahil dito, masusing nasuri ang mga bahagi at komponent nito. Nakaligtas ang processor block at board ng pangunahing computer na nagpapadala ng signal sa mga pangkontrol na palikpik at mga makina. Ang pagsisiyasat sa mga komponenteng ito ay lubusang nagpapasinungaling sa pahayag ng Kremlin na ang misil na ito ay isang ganap na bagong imbensyon. Ikinuwento ng mga eksperto na ang misil na umatake sa Lviv ay bumukas at inalis ang mga inerteng metal na pambagsak na ito para sa pag-atake ng masyadong mataas, partikular mga 5 hanggang 6 na kilometro mula sa target. Dahil dito, nagkalat ang mga bahagi ng misil sa mas malawak na lugar at hindi sila nasunog. Sa Belaya Cherkov, ang misil na Oreshnik ay bumukas sa medyo mababang taas kaya't mismong mga garahe talaga ang tinamaan. Lahat ng 6 na pakete na may tig-6 na piraso ay sabay-sabay bumagsak sa ilang garahe. Kitang-kita na bumukas ito malapit sa target, kaya dikit-dikit ang bagsak ng lahat. Ibig sabihin, inayos pa nila ang misil matapos itong paputukin sa rehiyon ng Lviv. Sabi ng mga eksperto, ang Oreshnik na misil ay resulta lang ng malalim na modernisasyon ng mga dating Soviet at Russia na sistemang pangmisil. May ilang technological na pagbabago lang sa disenyo, pero lahat ng mga printed circuit board at microchip na natagpuan sa loob ng processor block ay ginawa mula 2014 hanggang 2016. Hindi tulad ng mga Russian na drone kung saan nakakakita ng mga makabagong dayuhang bahagi na gawa noong 2024 at 2025. Pero sa missile na Oreshnik, wala talagang natagpuang bagong piyesa mula sa US, China o Europa. Lahat ng elektronikong bahagi ay eksklusibong mula lang sa Russia at Belarus. Sa mga circuit board, may mga bahagi mula sa pabrikang integral sa Minsk na gumagawa ng integrated circuits, semiconductor devices at elektronikong bahagi para sa military equipment. At isa ito sa pinakamalalaking tagagawa ng microelectronics sa silangang Europa. Ang pangunahing bahagi ng mga elemento ay ginagawa sa mga pabrika sa Moscow at paligid nito.
Dahil dinevelop ang raketang Oreshnik bilang tagadala ng nuclear warhead, mababa ang katumpakan ng paggiyan nito, karaniwan sa ganitong uri ng raketa. Ang raketa ay may naghihiwalay na warhead na bago tumama ay nahahati sa 6 na magkakahiwalay na guidance blocks. Bawat isa sa mga ito ay naglalaman pa ng tig-6 na submunisyon. Pero kung walang nuclear charge, ito ay mga solidong bloke lang ng cast iron na may bigat na tig 50 kilo bawat isa. Kaya kung gagamitin ang missile sa hindi nuclear na paraan, minimal lang ang pinsalang kayang idulot nito. Sa sobrang bilis lang, itong 50 kilo na bakal ay tatama sa lupa. Wala nang iba pa. Sigurado ang mga eksperto na ang Oreshnik ay isang minadaling modifikasyon ng Soviet na proyekto ng Intercontinental Ballistic Missile na RS-26 Rubes. Magkalapit ang mass at sukat ng dalawang produkto at pareho silang ginawa para maghatid ng naghihiwalay na mga warhead. Ang pagdevelop ng Rubes ay isinagawa na sa makabagong Russia. Partikular, naging aktibo ang mga pagsubok mula 2011 hanggang 2015. Pero sa disenyo, ang misael na ito ay nakabatay sa Soviet na paaralan ng paggawa ng mga misael at teknolohiya ng intercontinental na ballistic missile na Topol-M at Yars. Dito ko ipapaliwanag kung bakit ang Oreshnik, tulad ng sabi ko, ay minadaling missile para manakot lang. Ang proyektong Rubes ay ginawa bilang mas magaan at mas mobile na bersyon ng missile na Yars. Lalo na noong may mga limitasyon pa sa layo ng paglipad ng ballistic missile. Noon, kailangan gumawa ng isang missile na hindi masasaklaw ng internasyonal na pagmamanman. At lilipad ito sa layo na mas mababa sa 5,500 kilometro. At itong proyektong Rubes ay ginawa ng matagal-tagal din, pero opisyal na pansamantalang isinantabi ang programa noong 2017. Pero kalaunan, sa ilalim ni Vladimir Putin, matapos magsimula ang malawakang digmaan laban sa Ukraine, muling binuhay ang proyektong Rubes na ito. Sa huli, ginawa ang Oreshnik mula sa 3 yugtong Rubes na raketa sa pagtanggal ng isang yugto ng pagpapabilis. Ang Oreshnik ay may bagong warhead at sistema ng paggabay, tampok ang kinetic na naghihiwalay na mga blok. May dalang ilang blok ang raketa at bawat isa ay nahahati sa 6 na submunisyon sa dulo. Ayon sa plano, dahil sa sobrang bilis, ang mga blok ay dapat magdulot ng matinding pinsala gamit ng kanilang kinetic na enerhiya, kahit na hindi gumamit ng pampasabog sa loob ng mga submunisyon. Sa totoong buhay, 3 beses nang ginamit ng mga Ruso ang missile na ito na nagkakahalaga ng halos $100 milyong bawat isa. Sa 3 pagkakataon, minimal lang ang pinsala. Lumabas na isa lang pala itong bagong panlilinlang, propaganda at kwento tungkol sa umano'y modernong missile nila. Sa totoo lang, malayo ito sa katotohanan. Dito na ako magtatapos. I-comment ang opinyon at konklusyon ninyo sa ilalim ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang video. Bukod pa rito, kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa paglalarawan ng video na ito o kaya naman sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa inyong lahat.